Ayan, speaking pa rin sa mga Duterte. Eto, mga Dabawenyo, iniwan na ng tuluyan ang mga Duterte. Mga kababayan, pamilya may sayad daw kasi ayaw na namin sa inyo. Bakit kanyo? Nagsalita po sa isang proclamation rally, itong si Baste Duterte, mga kababayan. Nakala mo, parang, hindi ko alam kung ano itsura na ito, mukhang sabog eh. Diba? Pakinggan nyo to. Sukat dire sa Davao City. Timanin ninyo. Wa may kaingon kami mga taga Davao. Nga daotan na ang kwarta. Pero among boto sagrado ihatag na mo dito sa amuang gusto. Oy, sagrado daw ang kanilang boto. Talaga ba? Dugay na kitang kipakitaan o progresibo nga pamulitika o pagda sa gobyerno ni Rudy Duterte o mga kaubanan niya sa hugpong sa tawong lungsod. Unya karon, kamo diha nga nanagan sa pikas, nakauban lang mo presidente impisot, mo balikta dayon mo. Ay, mga tinawag ang presidente natin na pisot, mga kababayan. Sino kaya, ang dugyot daw sabi ni Ma'am Yuki Sawaki, sino kayang pisot, mga kababayan? Kasi dalawang ibig sabihin ng pisot, di ba? Bukod yung pisot, mga kababayan, sa pagkakaintindi ko, may tinanong akong Bisaya, sabi nila, ito daw ay supot, di ba? Pero yung iba daw, mga kababayan, yan ay duwag. Duwag ang ibig sabihin. Ngayon, sino ba ang tunay na duwag? Diba, hinamon nga kayo ni Walde Carbonell eh. Hinamon kayo dun sa luneta, walang sumipot. Sinong pisot? Di ikaw. Oh, yung tatay mo hinamon sa harap ng munisipyo ng Davao. Hindi rin pumunta. Eh di kayo ang pisot. Diba? Mga walang buto. Walang bayag. Ay nga no, gihimo ninyong Ginoo ang kwarta. Wa mo kabalo. Pag humaan ni tanan ang muingon o muingon sa direksyon sa Davao City, ang mga Dabawenyo dili ang kwarta sa administrasyon. Galit na galit siya kasi nga, mga kababayan, kayo, sabi niya ganon, nakatikim lang kayo ng pera ng administrasyon. Correct me if I'm wrong yun lang yung pagkakaintindi ko eh. Nakatikim lang kayo ng pera, bumaliktad na kayo. Sabi niya. Mga kababayan, ibig sabihin, iniwan na sila. 'Di ba? Bakit kasi naman nung panahon ninyo, may pagkakataon kayo, pagkadami-dami ng pera nung panahon ninyo, 'di ba, nung pandemya, saan napunta? Sa bulsa. Kung ipinatikim nyo yan sa mga kababayan natin, ang daming mga hindi nabigyan. 'Di ba? Ang daming hindi po nakatikim, ang dami po mga naghirap nung panahon ng pandemya. Siguro kung si Duterte pa rin ang presidente ngayon, hindi pa rin tayo nakakalabas. Di ba? Tama po kayo, puro basura talaga ang lumalabas. Di ba literal, mga kababayan? Ito yung dapat sinasabi ni Sarah, pamilya natin yun Sabi nga ni Claire pamilya nyo ata yun. Yung tinutukoy nyo. Bastos, pisot. Sukat dire sa Davao City. Timanin ninyo. Wa may kaingon kami mga taga Davao. Nga daotan na ang kwarta. Pero among boto sagrado ihatag na mo dito sa amuang gusto. Dugay na kita. Yung boto daw ng mga taga Davao sagrado. Iboboto lang daw ang kanilang gusto. Mga kababayan, talaga ba? Totoo yun? Baka mamaya uso pa dyan yung gapangan din Baka mas malala pa kayo kaysa sa amin. I mean, dito sa amin. Baka mamaya sabihin, amin, kayo ba yun? Hindi Kipakitaan o progresibo nga pamulitika o pagda sa gobyerno ni Rudy Duterte o mga kaubanan niya sa hugpong sa tawong lungsod. Unya karon, kamo diha nga nanagan sa pikas, nakauban lang mo presidente impisot, mo balikta dayon mo. Sumama lang kayo sa presidenteng pisot, bumaliktad na kayo. Alam nyo guys, ganito lang yan, isa lang ibig sabihin.
na pagkumpara nila ang dating presidente at ang presidente ngayon. Sabihin mo mang pisot ang presidente ngayon, kahit sabihin mong supot. Sige, sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Pero bakit pinili ng mga tao yung pisot na sinasabi mo? 'Di ba? Yung administrasyon na pisot na sinasabi mo. Isa lang po ang kanilang nararamdaman. Ang ibig sabihin po niyan, mas matimbang yung presidente ngayon kaysa sa tatay mo. Dahil yung tatay mo, hindi po nila naranasan na maging equal. Hindi po nila naramdaman na sila ay importante. Bakit ko nasabi, mga kababayan? Kayo sa Davao, sabi nyo mahal nyo ang mga Davaoenyo. Ano ang ginagawa ninyo? Takot sa inyo ang mga Davaoenyo. Nangyari sa kapatid mo, sa kuya mo. Oh, sabi nyo, meron pa tong isang meron pa tong isang statement, mamaya ipi-play ko, na sinasabi niya, mga kababayan, mahal daw nila ang mga taga Davao, inaalagaan daw nila ang mga taga Davao. Okay? Oh, bakit binubugbog nyo ang mga taga Davao? Bakit sinasaktan nyo ang mga taga Davao? Ganon ang turing nyo? Sa mga taga Davao, sila ay mga basura? Sila ay mga walang kwenta? Sabi pa ng kapatid mo, pagpapapatayin ko yan. Oh. Ito yun, mga ka-GP Natics. Ipi-play ko po sa... Muhangyo ko sa inyo, ha? Ito na. Kay baw naman ang tanan kung sa gihimo sa iya, ha? Hindi man ta maundang. Kay sugad-sugad, baliko na ako. Sa kaniad, papagyot. Nakita ba mo nga natumba ang Davaoenyo? Wala mo hangyo unta ko sa inyo, hag mahimo lang. Walang walang plataforma? Unsa kahag pilion nato si Rodi Duterte mo mahimo na po natong mayor dali sa... Ay ano po, Alex Damole, ano po 51 billion po ang bayad sa akin. Opo. Kaya nga namin bilhin ni JDB mga buhay nyo eh. Magkano po ba kailangan nyo? Bibigay ko sa inyo. Loko-loko yung kaibigan ko na yun eh. Ang sahod daw namin 51 billion. Oh. Sa lahat ng mga nagtatanong, 51 billion po ang sahod namin. Kaya namin bilhin daw buhay nyo. Oh, ito na. Duterte! 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 Puro forma, walang plataforma. Pwede mo ko yung vice mayor. Okay na. Aha. Tarong ma. Bantay na mo. Magpasalamat po ko sa mga kaubanan na grabe ko datong giagian karon. Among pamilya, ba't natong lias, ang atong sudad, o tanan nagasuporta, sakit na gyud kayo ilang ginabuhat sa tua. Pero hindi kita nila makita, mahilak. Kaya ilang makita na gyud sa tua, suko pite. Yung mic talaga ayaw sa kanya. Naalang gihapon tanan sa upong sa tawong lungsod. Ang mga patignaong tuwas bikas. Sir Tony na imbag na bigat. Atong pakpakan. Isidro Ungab, Pulong Duterte, Omar Duterte. Mora. Napaday tayo sa Plastic ng tawa eh. Kaya gani, naman tayo tulong ka party list kay pangbutang ato ni aking eleksyon dire. Mo ini tongtong usa dito ang PBM. Pwe. Tagal naman, baste, konti na lang. Naputong pero marino pero wa nimo makita nga mo barog tuwa karon. Naatay PPP, party list para pileon kay 2025 to 2028. Andam na lang jud sila. Unong wala, kakunti lang talaga yung tao. Nga andam makigbogo sa ila. 12-8, good morning. Kani, kuhaagyon ninyo ni atong mga senador ug ato mga congress kay kani mga national ang ilang posisyon. So naagyon tayo mga tao na gyud dito nga di gyud musugot anang mga binuang nga ginabuhat karon sa administrasyon. So ora gito. Nalipay kayo kung naamo diri tanan bisa paggiulan ta. Salamat kayo. Kung sipunon mo, wala ko'y mahimo anak. Wala ko'y panyo. Pero ako nalipay kayo. Diligid lalim atong ginagian karon. Kunya makita lang gyapon ako kasagaran o kataghanan gyud sa mga Davaoenyo o sa atong mga kauban, mga kapitan, mga purok leader nato, mga kagawad, naa lang gyapon sa tua, naa lang gyapon sa hugpong sa tawo. Wala silang gagawin. Salamat kayo ana. Pagabot pag mahuman ni tanan, mubaws na lang gyud may sa pagpanarbaho. Wa mi mo tongtong dire nga magbitbit og kwarta para himuong kapital kay para mo dayon politika. Ang amuha dire pagpanarbaho sa katawhan namong ihatag sa inyo ha. Samtang mayor pa ko. Daghan pa kung gusto tubagon ba pero sige na lang. Samtang mayor pa ko, gusto lang ko mo remind sa inyo ha. Nga ang Davaoenyo, disiplinado.
Oh, mga kababayan, ang Dabawenyo daw disiplinado. Payag ba kayo? Payag ba kayo? Ang Dabawenyo daw disiplinado. Ibig sabihin, disiplinado yung kuya mo. Ha? Oh. Hindi yung disiplinado. May asawang may asawang tao, 'di ba? Pero ang hilig sa tahong. Ang Dabawenyo na ay respeto sa isang katao. Oh, may respeto daw. Yun na naman. Mga kababayan, ang Dabawenyo may respeto. Baka yung mga Dabawenyong iba, pero hindi yung mga Duterte. 'Di ba? Wala kayong respeto sa mga Dabawenyo eh. Yung mga Dabawenyo iba, may respeto yan, pero baka kayo wala. May respeto ba ang tawag doon sa isang tao na nananakit ka doon sa lalaki, tapos yung mga babae doon, oh, wala akong pakialam, pagpapatayin ko yan eh. Ang Dabawenyo maisog. O ang Dabawenyo mahadlokon sa Ginoo. Maayong gabi sa inyong tanan. Nako, wala kaming may narinig ba kayo na plataforma? Wala. Ang narinig nyo lang, puro pagmamalaki. Puro pagbubuhat ng bangko. Nakalimutan pa nga yung i-endorso yung kanilang mga kandidato. Pati Mike, mga kababayan, ayaw makisama sa kanila. Isa lang ibig sabihin niya, nagbabadya. Talagang pawala na ang mga Duterte. Talongges kasi kayo eh. Pati tuloy yung mga tao dito, nabubuwisit sa'yo. Basta